mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At syempre, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-click yung notification bell dyan sa baba ng ating YouTube channel. So isang problema, isang napaka-ingay na dahilan kung bakit yung ating chariot ay tumutunog, kumakaskas at kumingit-ngit. So baka sa inyo, ito rin yung nangyayari. So para sa inyo ang video ito. So yun, meron naman tayong vlog sa araw na ito na kung saan ay malaking tulong sa ating mga ka-chariot na nagtitiis sa ingay, nagtitiis sa mga nagitnit, sa sakit sa tenga na naririnig nyo dito sa ating chariot. So ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maingay ang ating Rossi chariot. So dito sa ating chariot, meron po yung poste sa loob doon sa bandang likod ng driver side na dalawa. So kung makikita nyo, itong ating chariot ay disalign yung kanyang poste doon. So ito yung mga dahilan nito, dahil kinargahan ito siguro ng mabibigat na bagay na nung sa una pang may-ari katulad nito. So sa mga brand new, walang ganitong sakit. Pero sa mga second hand katulad nito, may makikita tayong mali sa alignment nitong ating frame, itong bubong. So yun, katulad nito, yun, i-share ko na sa inyo kung ano yung mga ingay, ngit-ngit at lagit-ngit dito na narinig natin katulad nito. Ito. Yun, so kung may makita kayong marinig kayong mga ingay, dito po nanggagaling yun sa poste. Ito kasing ating poste ng ating bubong sa driver side ay hindi po siya align, hindi po siya tuwid dito sa kanyang frame. So katulad nito, ito merong disalignment kasi yung dito mangat siya, compare dito lapat na lapat siya. So ang alignment sana nito ay nandito, ito siya ay dito, dapat yan siya. Kaya nga lang siguro sa kargahan dati mabibigat ay umusog siya dito. So ito rin makita natin, yan, umusog siya, no, papunta doon. So merong disalignment na nakikita tayo dito, kaya maingay yung ating chariot. So pag ganyan yung kanyang poste, yan, yun doon naman pag ganun din. So may disalignment, kaya maingay to. Yan, so gagamitan natin siya ng 14 na ito na open rinse na 14. So buti na lang meron tayong mga tools. So hanapin natin ang 14. So close, pwede rin open pero mas maganda ang close. At meron din yan siyang ito. Yan. So tayo sa loob. Ito yung mga dahilan at mga pinanggagalingan ng ingay. Ayan, kung makikita nyo dyan, dito ay lapat, dito naman ay nakaangat. So tapos yung posisyon ng ating ang ating poste ay nakaganyan siya, nakaganyan. So tagilid. So yan ang gagawin natin, iurong natin siya dito. Yan, usog natin siya dito. Kasi dito dapat yung kanyang tamang setup niya para hindi umangat yan dito at tama yung kanyang lapat. So yun, baklasin muna natin. Maluwagan lang natin to, guys. So number 13. Okay, subukan natin to. 13 talaga siya, guys. Yan. So gamitan natin ng close para hindi mo lost thread. Yan. Then urong natin. Yun. Dapat magtuwid siya. Yan, so pinakalawang na siya. Yun. Yan.
tuwid na, then higpitan lang natin yung 13. Saan ka na 13? Higpitan na lang natin ito guys. So dito yung babalansin natin kung saan yung nakaangat pa. Yan, so pantay na. Ang panik kasi. Yan, so higpitan talaga natin yan kasi yun yung poste nya. Yan, subukan natin. Yun, wala nagawang ingay. Gitnet. So ito lang naman yung lumalagitnet. Kasi hindi siya balance. Itong dito nagkukuskusan yung frame nya tsaka itong parang bracket nya. Yan yung maingay. So yan dapat yung setup nya. Ayan, pinakalawang na. Yun. So yun, dito naman. Yan. Yan, tabingi din. Kung mapansin nyo, malaki dito sa taas compare dito sa baba, malaki yung space nya. So itutulak natin siya papunta sa kanan. Papasok. Kasi talagang hindi balance yung ano niya, alignment. Ayan, no? Kaya pala may ingay yung ating ito, yung bubong natin. Lumalagitnet. So yun, baklas na naman to. Yun. Yun. Ayan, sumusunod siya. Ayan, wala na. Ayan, pupukitan lang natin. Yun. Hi! So, medyo nagtuwid na siya. So, titignan natin sa camera. So, pasok. Labas pa siya konti. Yun. Ni ayos. Kulang pa. Ha? Yun, so okay na yung ating poste. Uy, umusog pa. Unahin natin ito isa. Thirteen. Yun.
So yan lang yung mga umiingay dyan sa ating chariot. Yan, okay na. At kung makikita natin, tuwid na siya. Yan. Hindi siya tulad ng kanina, baloktot. So ayan, may mga kalawang lang dito na pan. Pati yung sa kapila, yan. So siguro sa mga mabibigat dati na karga ay tumabing ito kanyang bubong. So yun lang, kung may mga ingay yung inyong frame ito tulad nito, yun lang yung gagawin ninyo. Isog nyo lang dito at higpitan yung mga tornilyo nito katulad nito, yung mga bolt nya, kasi dyan nanggagaling yung ingay. So dito naman yan, tulad yan, wala na siyang lagitnit. Yun, wala na. At dito importante rin yung kanyang poste ng kanyang lona. Ito merong screw yan dito, kailangan naka maigpit. Dito may screw yan sa loob. Ba't ito yung bawat poste ng kanyang frame lona ay kailangan maigpit, kasi pag maluwag yan yung mga maingay pagdating sa lubak. So ayan. So okay na siya, hindi na siya yung lagatak na narinig natin sa mga vlog natin na may lumalagatak. So yun yung mga dahilan yung kanyang poste. So ipitan natin yung sa taas, subukan natin kung baka maluwag na rin to. So number 30 na ito. Ayan. Ayun, ikpit naman, okay, goods. Ready natin nung kabila. Ito talaga minsan yung mga lumuluwag, maigpit naman siya. So yun mga tol, okay na. At sa may mga tanong dyan, comment lang kayo sa baba ng ating video. Comment nyo yung mga tanong nyo. So basta yun lang yung mga dahilan kung bakit maingay yung ating chariot. Itong kanyang poste sa kanyang bubong sa frame. So medyo papasok nga siya. Kung mapansin nyo yung poste niya, kung pumasok dito sa loob ng passenger side, kaya yung dito, yung lona dito na punit. So ang gagawin natin dyan ay ipabatak natin siya. So tatalian lang naman yun dito, ilahin, kasi umangat yung dito. Ayan o, umangat yung kanyang paa. So ibig sabihin hindi na naka-align yung kanyang hindi naka-align yung kanyang itong bubong niya. So pumasok na siya dito. So okay pa naman yun siya, pwede pa naman siya gamitin. Kaya nga lang yung pagka magpalit tayo ng lona, yung dito masisira yung dito na side ng lona, kasi meron yan dito takip o yung division na lona. Ito tatama to dun sa lona, kasi yung frame nya pumasok na dito sa dito sa may frame ng driver side. So ayun mga ka-best friend, hanggang doon lang yung ating vlog. Kung may mga tanong kayo, comment down below lang. So marami pang mga katanungan yung ating mga ka-best friend dyan. So yun lang yung mga maingay dito sa ating chariot. Wala na. Yun, thank you for watching. Thank you po mga ka-Rusi Chariot.